Nay, miss ko na po kayo, hikbi niya. Hindi alam ni Angela na habang nagdurusa siya, si Andre ay nakasubsob ang ulo sa manibela ng kanyang sasakyan sa parking lot. Galit si Andre sa kanyang sarili dahil unti-unti na siyang nahuhulog at ang tanging paraan na alam niya para protektahan ang kanyang puso ang sakta ng babaeng dahilan ng kanyang pagkalito. Ang mga sumunod na araw ay tila isang mahabang parusa para kay Angela. Ang bawat sulok ng condominium ay nagpapaalala sa kanya ng gabi ng kanilang pagsasama. Ngunit ang bawat tingin ni Andre ay nagpapaalala sa kanya na wala siyang halaga. Sinubukan niya maging matatag, pilit na iniisip na baka natatakot lang si Andre sa sarili nitong nararamdaman. Ngunit isang gabi, ang lahat ng kanyang pag-asa ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Hating gabi na nang umuwi si Andre. Akala nito'y tulog na si Angela, kaya naman naiwan itong nakabukas ng bahagya ang pinto ng study room habang may kausap sa telepono. Balak sana ni Angela na dalhan ito ng gatas, ngunit natigilan siya nang marinig ang tono ng boses ni Andre. Isang tonong hindi niya kailanman narinig mula dito. Malambing, mapagmahal, at puno ng pananabik. I miss you too, Claire. Konting tiis na lang, please. Bulong ni Andre sa kabilang linya. Magtatapos ng kontrata sa loob ng 2 buwan. Pagkatapos nito, malaya na ako. Wala nang babaeng sa buhay ko. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Angela. Ang baso ng gatas sa kanyang kamay ay nanginginig. Alam mo namang ginagawa ko lang to para sa kumpanya. At para tantanan ako ni Monica. She's just a distraction, Claire. You are the only woman I want to be with. Hindi ko siya magugustuhan. Katulong lang siya, Claire. Isang transaction na malapit nang matapos. Nabitawan ni Angela ang tray. Ang tunog na nabasag na baso ay malingaw-ngaw sa buong unit. Kasabay ng pagkabasag ng kanyang puso sa libo-libong piraso. Mabilis na lumabas si Andre mula sa study room. Gulat na gulat nang makita si Angela na nakatayo sa gitna ng mga bubog. Ang mga mata ay nanuluyo sa sobrang sakit bago tuluyang bumuhos sa mga luha. Angela, kanina ka pa ba dyan? Nautal na tanong ni Andre, bakas ang pagkalito sa kanyang muka. Katulong lang pala ako, Andre, hagulhon ni Angela. Ang kanyang boses ay puno ng pait na hindi may paliwanag. Isang transaksyon, isang distraction. Samantalang ako binigay kong lahat sa iyo. Binigay kong puso ko, ang katawan ko, ang dangal ko dahil naniwala ko na may tao sa likod ng yelong yan. Angela, let me explain. Tangkal lumapit ni Andre pero mabilis na umatras si Angela. Huwag mo kong hawakan. Nakakadiri ba ako ha, Andre? Nakakasuka ba ng isang katulong na katulad ko ay nagmamahal si isang tulad mo? Umagalpak ng tawa si Angela sa gitna ng kanyang pag-iyak. Isang tawang puno ng kawalan ng pag-asa. Ang tanga ko, sobrang tanga ko, para isipin ng isang gabing yun ay may kahulugan sa'yo. Habang suot mo ang singsing na to, ibang babae pala ang nasa isip mo. Napaupo si Angela sa sahig, hindi alintana ng mga bubog na maaaring makasugat sa kanya. Doon niya ibinuhusan lahat ng sakit. Ang kanyang breakdown ay tila isang unos na walang katapusan. Ang bawat ikbi ay may kasamang matinding galit sa sarili kay Andre. Matapos ang ilang minutong pag-iyak, biglang tumahimik si Angela. Pinahid niyang kanyang mga luha at tumingin kay Andre nang may malamig na determinasyon. Wala nang mahiyaing Angela. Ang tanging natitira isang babaeng pagod na. Tama ka, Andre. Kontrata lang ito, sabi ni Angela sa isang matigas na tinig. At dahil malapit ng katapusan, hindi ko nahintayin ng 2 buwan. I am leaving tonight. What? You can't leave. May kasunduan tayo, sigaw ni Andre, bagamat ni bakas ang takot sa kanyang mga mata. Pilitin mo ko at ipagsisigawan ko sa buong mundo na ang kasal na ito'y isang malaking panloloko, banta ni Angela. Ayaw mo ng skandal, hindi ba? Ngayon ibibigay ko sa yung gusto mo. Kalayaan, makasama mo ng Claire mo. Mabilis na pumasok si Angela sa kanyang kwarto at nag-empake. Kinuha niya ang kanyang lumang maleta, ang maletang dala niya noong katulong pa lamang siya. Iniwan niyang lahat ng mamahaling alahas. Ang mga damit na binili ni Andre at ang singsing na simbolo ng kanyang pagkakabilanggo. Sa ibabaw ng lamesa, nilapag niya ang tseke na binigay ni Andre bilang paunang bayad noong kasal kasama isang sulat. Hindi mabibili ng 5 milyon ang dignidad ko, Andre. Keep your money. Use it for your wedding with Claire. Lumabas si Angela ng condominium na hindi lumilingon.
Sa labas, ang ulan ay muling bumuhos, tila nakikiramay sa kanyang pighati. Habang naglalakad palayo, hawak ang kanyang tiyan na tila may kakaibang nararamdaman. Sumumpa siya sa sarili. Hindi na muli makakatapak si Andre Valderrama sa kanyang buhay. Nagising si Andre na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Angela kagabi ay tila mga palasong paulit-ulit na tumatagos sa kanyang isipan. Hindi siya nakatulog ng maayos. Ang bawat pagpikit niya ay ang mukha ni Angela na puno ng luhang kanyang nakikita. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na tama lang ang nangyari. It's better this way. Bulong niya habang nag-aahit sa harap ng salamin. Mas maaga siyang umalis, mas madali para sa amin ni Claire. Ngunit habang lumalabas siya ng kanyang silid, ang katahimikan ng kondominyo may tila sumasakal sa kanya. Dumiretso si Andre sa kusina, umaasang may nakahandang kape o kahit man lang anino ni Angela na abala sa pagluluto. Ngunit ang counter ay malinis, malamig at walang kahit na anong bakas ng buhay. Pinihit niya ang pinto ng kwarto ni Angela. Bumungad sa kanyang isang silid na tila hindi kailanman natirhan. Ang kamay maayos na nakatupi ang kumot. Ang closet ay nakabukas at bakante. Wala nang mga mamahaling damit na binili niya para dito. Ang tanging naiwan ay ang amoy ng lavender na pabango ni Angela na natili pa rin sa hangin. Sa ibabaw ng side table, nakita ni Andre ang puting sobret ang diamanting singsing. Katabi nitong cheque nagkakahalaga ng milong-milong binigay niya bilang bahagi ng kanilang kontrata. Hindi ko kailangan ng pera mo, Andre. Gamitin mo to para sa kaligayahan niyo ni Claire. Salamat sa pagpapadama sa akin ng isang katulong na katulad ko'y walang puwang sa mundo mo. Ang maikling sulat na tila isang sampalas sa kanyang pagkatao. Napaupo si Andre sa gilid ng kama ni Angela. Hawak ang sulat sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niyang matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat gabi na pinagluluto siya nito. Ang bawat pag-aalaga nito noong siya ay may sakit at ang gabi kung kailan naging totoo ang lahat sa pagitan nila. Bakit mo iniwan ng pera? Asik niya sa sarili. Bagamat ang kanyang boses ay nanginginig. You're a fool, Angela. How will you survive without this? Naramdaman niyang matinding guilt. Alam niya naging malupit siya. Alam niya ang lihim niyang pakikipag-usap kay Claire. Ang huling mitya na sumunog sa pasensya ni Angela. Gusto niyang tawagan ang kanyang security team. Gusto niyang ipahanap ito't piliting pabalikin. Ang isiping nasa labas si Angela na mag-isa, walang pera at sugatan ang puso'y nagpapakaba sa kanya. Ngunit bago pa niya makuha ang kanyang telepono, tumunog ito, si Claire. Andre, love, I'm so excited for our lunch later. Is she gone already? Can we finally be together in public? Ang masayang boses ni Claire sa kabilang linya. Tumingin si Andre sa bakanting silid ni Angela. Ang guilt na nararamdaman niya unti-unting nabaon ng kanyang nakasanayang pride. Ayaw niyang aminin na nasasaktan siya. Ayaw niyang aminin na may puwang na si Angela sa kanyang puso. Yes, Claire. She's gone. She left last night. Malamig niyang sagot. Good. She was just a gold digger anyway, right? Mabuti na lang at hindi mo na kailangan bayaran ang natitirang months. Tawa ni Claire. Kumuyam ang kamao ni Andre. Gusto niyang ipagtanggol si Angela. Gusto niyang sabihin hindi to gold digger dahil iniwan ito ng 5 milyon. Pero nanaig ang kanyang kayabangan. Ayaw niya na magmukhang talunan o mahina sa harap ng babaeng matagal niya ng kasintahan. Right, she was just a contract. Pagsisinungaling ni Andre sa sarili. I'll see you at lunch. Binagsak niyang telepono at tumayo. Iniwan niyang silid ni Angela at sinaradong pinto nang mahigpit at tila ba sa pagpindot ng pinto ay may sasaririn niya. Ang nararamdaman niyang kirot. Ngunit habang naglalakad siya palabas ng kondominium, ang bawat takbong niya ay tila mas lalong nagpaparamdam sa kanya ng isang malaking kawalan. Isang kawalan na hindi kayang punan ng kahit na anong yaman o kahit na sino pang babae. Ang biyahe pabalik sa lalawigan ay tila isang mahabang panaginip para kay Angela. Habang nakatanaw sa bintana ng bus, pinapanood niya ang paglayo ng mga nagtataasang gusali ng Maynila, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Ang bawat luhang pumatak ay pagpapaalam sa lalaking minahal niya na higit sa kanyang sarili. Ngunit binaliwala lamang siya. Pagbaba niya sa terminal, ang sariwang hangin ng dagat ang sumalubong sa kanya. Bitbit ang kanyang kupas na maleta. Naglakad siya patungo sa kanilang maliit na dampa, ngunit laking gulat niya nang makitang may 2 marangyang sasakyan na nakaparada sa tapat ng kanilang bakuran. Angela, anak! Sigaw ng kanyang ina na si Aling Rosa. Habang tumatakbo patungo sa kanya, mahigpit siyang niyakap nito. Salamat sa Diyos at nakauwi ka na. Kanina ka pa namin hinihintay. Nay, ano nangyayari? Sino mga taong yan? Tanong ni Angela
Naguguluhan habang nakatingin sa mga lalaki nakasuot ng barong at may dalang mga dokumento. Lumabas ang kanyang ama na si Mang Teodoro na ngayon ay mukhang malakas na at maayos ng pangangatawan. Anak, maupo ka muna. May kailangan kami ipagtapat sa'yo. Doon nalaman ni Angela ang katotohanang matagal nang tinatago ng kanyang ina. Si Aling Rosa pala'y nagmula sa isang napakayamang pamilya sa Visayas, ang mga Monteverde. Tumakas ito nung kabataan dahil ayaw nito na magpakasal sa lalaking itinakda ng kanyang mga magulang at piniling mamuhay ng simple kasamang mangingisdang si Teodoro. Pumanaw ng iyong lolo Angela, paliwanag ng abogado, at dahil lang yung inang nag-iisang tagapagmana sa inyo na isali ng lahat ng ari-arian, lupain at mga malaking bahagi ng Monteverde shipping lines. Hindi mo na kailangan maging katulong, Angela. Kayo ng isa sa pinakamayamang pamilya sa rehiyong ito. Napahagulo si Angela, hindi dahil sa yaman kundi dahil sa ayaw ni ng buhay. Kung kailan siya iniwan at hinamak ni Andre, dahil sa pagiging mahirap, saka naman dumating ang ganitong kapalaran. Sana nalaman ko to ng mas maaga, bulong niya sa sarili. Matapos ang ilang araw ng pag-aayos sa kanilang bagong buhay, napansin ni Angela na madalas siyang mahilo at hindi matanggap ng kanyang sikmura ang amoy ng nilulutong isda. Isang umaga, habang nag-aayos sila ng kanilang mga gamit para lumipat sa mansyon ng mga Monteverde, bigla siyang natumba. Angela, anak, ano nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong ni Aling Rosa. Habang inaalalayan siya, dinala siya sa doktor sa kabayanan. Pagkatapos ng ilang serye ng test, lumabas ang doktor na may ngiti sa mga labi. Congratulations, Miss Angela. You are 2 months pregnant. Nanigas si Angela sa kanyang kinauupuan. Ang gabi ng kanilang pagsasama ni Andre, ang gabing akala niya pagkakamali lang ay nagbunga. Buntis ako, bulong niya, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. At hindi lang isa, Angela, dagdag ng doktor, habang pinapakita ang ultrasound. You are carrying twins. Kambal ang magiging anak mo. Nang malaman ng kanyang mga magulang ang balita, imbis na magalit ay laking tuwa ng mga to. Kambal, pagpapala ito, Angela. Huwag ka mag-alala, bubuhayin natin sila ng marangal, sabi ni Mang Teodoro. Ngunit para kay Angela, ang balitang ito'y nagpatigas sa kanyang puso. Tinignan niyang kanyang sarili sa salamin. Wala nang mahiyaing katulong, ngayon siya isang Monteverde. Mayaman, makapangyarihan, at ina ng 2 bata. Hindi malalaman ni Andre ang tungkol sa inyo. Pangako niya sa kanyang mga anak sa sinapupunan. Hindi ko hayaan na hamakin kayo ng amang itinakwil ang sarili niyang asawa dahil lamang sa antas ng buhay. Magmula ngayon, tayo lang 3, wala nang Valderrama sa buhay natin. Habang pinapanood ang paglubog ng araw sa dalampasigan, alam ni Angela ng susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na tungkol sa pag-ibig na nagmamakaawa, kundi sa pag-ibig na magpoprotekta at magpapalakas sa kanya para sa kanyang mga anak. Mabilis na lumipas ang panahon. Ang 3 taon ay tila isang kisap mata lamang para kay Angela. Ngunit ang bawat segundo nito ay ginamit niya upang pandahin ang isang bagong pagkatao. Wala nang mahihaing probinsyana na yumuyuko sa harap ng mga Valderrama. Sa halipang humaharap sa salamin ay si Angela Monteverde, ang tanyag at matalinong Vice President ng Monteverde Shipping Lines. Sa ilalim ng gabay ng kanyang lolo sa pamamagitan ng mga naiwang tagubilin at ng kanyang ina, natuto si Angela sa pasikot-sikot ng negosyo. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay sa boardroom, ang kanyang tunay na kayamanan ay matatagpuan sa loob ng kanilang mansyon. Mommy! Mommy! Look! I drew a big ship! Sigaw na isang maliit na batang lalaki habang tumatakbo patungo kay Angela. Ito si Andres. Ang panganay sa kambal, kamukhang-kamukha niyang kanyang ama, mula sa hugis ng panga hanggang sa matatangkad na tindig nito sa murang edad. And me, Mommy! I made a flower for you! Sunod naman ng batang babaeng si Angel. Siya naman ang carbon copy ni Angela, ngunit ang kanyang mga mata ay nakuha niya kay Andre. Matatalas at tila lagi may tinatagong misteryo. Niyakap ni Angela ang 2 bata ng mahigpit. Ang gagaling naman ng mga babies ko. Mahal na mahal kayo ni Mommy. Sa loob ng 3 taon, ang kambal ang naging katuwang niya sa lahat ng hirap. Silang dahilan kung bakit hindi siya sumuko nung mga gabing inaatake siya ng lungkot. Sila rin ang paalala na isang nakaraang pilit niyang binabaon, ngunit buhay na buhay sa mga mukha ng kanyang mga anak. Samantalang sa Maynila, ang buhay ni Andre ay kabaliktaran ng kay Angela. Matapos ang pag-alis ni Angela, naging opisyal ng relasyon nila ni Claire.
ngunit ang akala niyang paraiso naging isang impyerno. Nalaman ni Andre na si Claire ay baon sa utang at ginamit lamang ang kumpanya ng mga Valderrama upang pagtakpan ang kanyang mga iligal na transaksyon. Sa isang malaking iskandalo, nahuli si Claire na nagnanakaw ng pondo sa De Vega Group. Agad siyang hiniwalayan ni Andre, ngunit ang pinsaling nagawa na. Ang reputasyon ni Andre ay nadamay at ang kanyang pamilya nawala ng malaking halaga. Ngayon si Andre ay mas naging malamig at masungit. Wala na siyang tiwala sa kahit na kanino. Madalas siyang makitang mag-isa sa bar, hawak ang baso ng alak, habang tinititigan ng isang lumang litrato. Ang litrato ni Angela nung sila ay kinasal. Nasaan ka na ba, Angela? Bulong niya sa hangin, 3 taon na kitang hinahanap. Bakit tila nilaman ka na ng lupa? Isang malaking international maritime conference ang nakatakdang ganapin sa isang prestiyosong hotel sa Maynila. Itong pagtitipon ng lahat ng higante sa industriya ng shipping at logistics. Kinakailangan dumalo ni Andre upang isalbang bumabagsak na imahe ng kanilang kumpanya. Sir, kailangan makuha natin ang partnership sa Monteverde Shipping Lines, sabi ng kanyang sekretarya. Sila ng pinakamalakas sa Visayas at Mindanao ngayon. Ang balita ay ang tagapagmana nila mismong darating sa conference. Monteverde, usang ni Andre, gawin yung lahat para makausap kong VP nila. I need this deal. Hindi alam ni Andre ng VP na tinutukoy ng kanyang sekretarya ay ang babaeng 3 taon niyang pinagtabuyan. At hindi rin alam ni Angela na sa pagtapak niya muli sa Maynila, ang pader na tinayo niya sa kanyang puso ay muling susubukin ng tadhana. Sa araw ng conference, pumasok si Angela sa hall, suot ang isang power suit na kulay pula. Ang bawat hakbang niya ay puno ng otoridad. Nang magtamang kanilang mga mata ni Andre sa gitna ng maraming tao, tila tumigil ang mundo. Nalalaki ang mga mata ni Andre na bitawan niyang kanyang hawak na wine glass. Angela, bulong niya. Ang boses ay puno ng panginginig at pananabik, ngunit si Angela, isang malamig at formal na ngiti lamang ang binigay niya. Good afternoon, Mr. Valderrama. I believe we have a business to discuss. Ang ingay ng komperensya ay tila naging isang malabong ugong sa pandinig ni Andre. Sa gitna ng daang-daang tao, ang tanging malinaw sa kanyang paningin ay ang babaeng nakatayo sa harap niya. Ngunit hindi itong Angela na iniwan niya sa gitna ng ulan 3 taon na nakakaraan. Ang Angela sa kanyang harap ay naglalabas ng aura ng kapangyarihan at tiwala sa sarili. Angela, ikaw nga, nautal na sabi ni Andre. Hakbang-hakbang siyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagnanais na hawakan ang asawa para masiguradong hindi ito isang guni-guni. 3 taon kitang hinanap. Hindi ako makapaniwala. Malamig na tinitigan siya ni Angela. Walang bakas ng gulat, takot o pagmamahal sa kanyang mga mata. Tanging formalidad lamang. I'm sorry, Mr. Valderrama. I think you have the wrong person. I am Angela Monteverde, VP of Monteverde Shipping, and as far as I remember, we are here for a business conference, not a reunion. Stop it, Angela. Alam kong ikaw yan. Hinawakan ni Andre ang braso ni Angela. Ngunit mabilis tinabig to ng dalaga. Agad nang humarang ang 2 malalaking bodyguard ni Angela sa pagitan nila. Mr. Valderrama, please observe professional boundaries. Matigas na sabi ni Angela. Ang kanyang boses si parang latigo na humahagupit sa pride ni Andre. Kung ang pakay mo ay ang partnership sa aming kumpanya, maaari kang makipag-coordinate sa aking secretary para sa isang appointment. Otherwise, you are wasting my time. Angela, please. Kailangan nating mag-usap. Marami akong gustong ipaliwanag. Maling-mali ako nun at araw-araw kong pinagsisisihan ang ginawa ko sa'yo. Pagsusumamo ni Andre, hindi alintana ng mga matang nakatingin sa kanila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Angela. Pagsisisi, Mr. Valderrama, ang pagsisisi para sa mga tao may iniwang halaga. Nung umalis ako sa kondo mo, malinaw ang sinabi mo. Transaction lang ang lahat. Well, the transaction is over. Tapos ng kontrata, hindi ba? Hindi sumuko si Andre. Sinundan niya si Angela hanggang sa lobby ng hotel. Kahit na 10 minuto lang, Angela, I'll do anything. Sabihin mo lang kung anong gusto mo, gagawin ko. Huminto si Angela, tinarap siya. Ang kanyang mga mata ay nanunuot sa talim. Gusto mo talagang malaman kung anong gusto ko? Gusto ko na huwag mo na akong lalapitan ulit. Huwag mo na ang babanggitin ang pangalan ko. Para sa akin, si Andre Valderrama isang anino na lamang na nakaraan na matagal ko nang ibinaon. Angela, mahal kita. Ngayon ko lang na-realize kung gaano ko katanga. Sigaw ni Andre. Tumawa ng mahina si Angela, isang tawang puno ng pangungutya. Mahal, nung kailangan kong pagmamahal mo, Andre. Binigay mo sa akin ang 5 milyong piso at ang pambabaliwala mo. Ngayon hindi ko na kailangan ng pera mo.
O ang pag-ibig mo, saka mo sasabihin yan? Napaka-convenient naman. I am not the same man, Angela. I am definitely not the same girl, putol ni Angela. The Angela you know is dead. You killed her that night when you chose Claire and your pride. Umalis ka na bago ko pa itawag ang security para kalad ka rin ka sa palabas. Tumalikod na si Angela at naglakad patungo sa elevator. Habang papasarang pinto, nakita niya si Andre na nakatayo sa lobby. Bagsak ang mga balikat at bakas ang labis sa pighati sa muka. Isang bahagi ng puso ni Angela ang kumurot, ngunit kagad niya itong pinigilan. Pag-akyat niya sa kanyang suite, sinalubong siya ng dalawang maliit na bisig. "Mommy, why are you sad?" tanong ni Angel habang yakap ang kanyang binti. Napaupo si Angela at niyakap ang kanyang mga anak. "Hindi ako sad, baby. Napagod lang si Mommy." "Mommy, may nakita kaming man sa baba na kamukha ni Andres sa picture," sabi ni Angel sa kanyang inosenteng boses. Nanigas ang buong katawan ni Angela. Anong sabi mo, Angel? "Kanina po nung dumaan kami sa lobby kasama ni Yaya, nakita po namin siya," dagdag ni Andres. Huminga ng malalim si Angela. Alam na hindi niya may tatagong kambal ng matagal. Ang Maynila'y maliit na mundo para sa mga tulad nila. Kailangan niya maging mas mabilis, mas matalino at mas matapang. Dahil alam niya kapag nalaman ni Andre ang tungkol sa mga bating magsisimulang isang bagong giitang hindi niya alam kung mapapanalunan niya. Ang conference room ng Monteverde Shipping Lines sa kanilang sangay sa Maynila ay balot ng matinding tensyon. Ang amoy ng kape at mamahaling pabango ay humahalo sa bigat ng hangin, tila anumang oras ay sasabog. Sa isang panig na mahabang glass table, nakaupo si Andre kasama ang kanyang legal team. Sa kabila naman, naroon si Angela, prente at kampante habang pinaglalaruan ang kanyang gintong fountain pen.